Susumbong kita kay tatay tatawagan. Tapos isisend ko kay Teacher Blessing. Hi guys, I'm Shelby's channel once again and I'm back for vlogging and isi-share ko sa inyo ang aming family business which is chandelier. So ito yung kape chandelier, way back 4 decades na siya actually na business ng family namin. So ito ang ginagawa is frame niya is wood. Yan, kinat niya ng round, then ayan, binubutasan niya isa-isa kasi dyan ilulusot yung nylon na kakapitan ng kapis. So, isa-isa niyang binubutasan. Then, after niyang nabutasan yan, dilihain niya yan. Then, after ng liha, pipinturahan. So, chinecheck niyang mabuti kung nabutasan niya lahat yung parts ng pattern. Then after nyan, ito yung pattern nyan. Then tatanggalin niya na yan. Then after nyan, dilihain niya para pakinisin yung mga edges. Then after nyan, pipinturahan na ng white. White or varnish. So ang order ni client is white paint. So ayan, pinipinturahan na yan. Then papatuyuin siya ng mga almost 6 hours o hanggang sa puli na matuyo yung pintura. Then lalagyan na yan isa-isa ng nylon na kakapitan ng kapis. So, naka-second coat na yan ng paint ng white. Then, after nyan, yun, patutuyuin na siya. Then, ready na siyang sabitan ng kapis. Next, ito naman, ginagawa niya is yung naguhulma siya ng stainless. Isa rin niyang frame ng kapis. Dalawang klase kasi yan. Isang wood and isang stainless steel. So, most of na order namin is stainless steel. So ngayon nagka-cut siya, din nila-round niya yan dahil ang order is round shape ng kapis. Yan, ito yan metal frame. Then ipapahinang namin yan after niya mabuo yung mga mga sizes ng circle na yan. Ipapahinang namin yan. So ayan na, nagawa na, nahinang na. So, dadalhin yan sa gagawa ng ng frame para makabit niya yan isa-isa. So, ayan, nakita nyo. Ayan. Iba-iba kasing sizes yan. Ito naman, ang ginagawa niyang frame is rectangle. Ayan, kalimitan order sa amin, rectangle and round. Stainless steel. So, minsan bihira lang yung wood. So actually yung mga ginagawa naming kapis, ino-order yan ng mga restaurant owner, then yung iba dinadala sa Amerika. May mga nag-e-export ng kapis, then dinadala sa Amerika. After niya magawa yung frame na yan, papahinang ulit yan. Then ready na siyang kabitan ng kapis. Tatalian ulit yan ng nylon. Which is hindi ko na napakita yung paglalagay ng mga nylon isa-isa.
So ito naman yung kapis na raw material siya. Ayan. Binili namin yan sa mga supplier. Then meron kaming machine, ayan, like yan, cutter ng kapis. May circle, merong rectangle. Iba-ibang sizes ng cut ng kapis meron dyan. So, kailangan maging maingat dyan sa pagkakat kasi baka yung daliri mo, matalas pa naman yan. So, iba pinaglalaroan ng mga bata yan. Delikado yan kasi sobrang talas ng cutter. Yan, isa-isa. Then, after yan, huhugasan yan ng muriatic acid. Yan. So, mayroon na yung butas. Kasi noon, nagmamano-mano kaming mag-cut. Dati, isa-isa kaming kinakat pa yan. Ngayon, pag-cut ng kapis, meron na rin siyang butas. Dati kasi mano-mano lang ginagawa namin eh. Ngayon, syempre, high-tech na. So, ayan. Para mapadali yung trabaho. After nyan, muriatic acid na. Then, hugasan. Ito yan, round. Ayan, round naman yung kinat niya. Then, ito naman, yan, nasa, na yan, hugasan niya na, isa-isa. Bali, 2 anlaw yan, hanggang sa pumuti na yung kapis. Ito yung unang hugas, yan, maputi na siya, pero aanlawan pa yan. So, ito, maliit na lang yan, diameter na order. So, 1 layer lang yan na with beads. Ang gumagawa nun is si mother and then ang aking tita. Then, ang aking tito na si Kuya Nuno and si Kuya June. Minsan, pag maraming order, tumutulong ako. As in, pag kailangan rush na rush yung order, kailangan ng backup. So, minsan nandiyan ako. Yan, nagtatahi ako ng kapis. Yan, ilalagyan niya ng beads sa dulo. Noon kasi, nung mga bata pa kami, iba-ibang frame. May bao pa nga eh. Yung bao na tinatahi. Then, nilalagyan ng alambre. Tapos, meron namang frame na may mga pattern na kapis, nilalagyan ng gold sa gilid. Ngayon wala nang ganun. So, bali ayan na lang ginagawa naming frame. Stainless steel and then ang wood. So, ito na yung unang nagawa. Ayan naman, diameter niya is size 20. Kalimitan yung mga ganyan design sa mga restaurant. Kung napanood nyo yung latest vlog ni Ryan Bang, ayan, meron siyang ganyang kapis sa restaurant niyang bago. Ayan. Lalagyan na lang yan ng ilaw sa gitna. Bali yung si buyer na lang ang maglalagay ng ilaw. Hindi na kasi namin shoulder yung bulb, yung niyan, bumbilya. Then yung bibili na lang po ang maglalagay. So meron nung kasama yung socket na ikakabit yung sa ilaw. Yan. Yung mga kapis na order na yan, kami ang nagsusupply dun sa ilalim ng Quiapo.
Kung familiar kayo dun sa ilalim ng tulay ng Quiapo, pag nanonood kayo sa Batang Quiapo, minsan doon nag-shooting, yung ilalim nun yung mga chandelier, doon kami nagdi-deliver. Doon kami nagsusupply ng mga kapis. Kasi dito sa amin, una kasi nagkapis noon yung kapatid ni Papa. Nung binata pa yung Papa ko, siya yung gumagawa niyan. Then ngayon, nagsarili din si Papa, gumawa na siya nung mga bata pa kami. Diyan kami binuhay ng aming tatay sa pagkakapis. Ito yung ginagawa naman niya, nagre-resize siya ng kapis. So, may mga malilit kasing order na kapis. So, kaysa masayang, ayan, kinakat niya ng size 2. Kasi yung kapis na yun is size 3. So, ayan, ang maganda dyan, hindi nasasayang yung kapis. So, ito yung kapis na in-order sa amin na ang height niya is almost 10 feet. So, sobrang bigat niyan. So, hindi ang kasya sa taxi. So, sinakay pa yan sa jeep. Ayan yung first day na ginagawa yan. So, sobrang laking ng frame niya. Then, sobrang bigat. As in. Kita nyo naman, oh, first layer pa lang yan. Taas na. So, abot ng second floor ng bahay namin. Ayan, ito yung second day. Ayan, abot na sa terrace ng bahay namin. Dyan po kami nagdi-deliver. Yan po yung ilalim ng Quiapo. Ayan po yung mga tinda sa ilalim ng tulay. Kung mayroon kayong time, kung nasa Quiapo kayo, bisitahin nyo po yung ilalim ng tulay. Marami pong magagandang items dyan. Thank you po sa panonood. Mayroon pa po akong mga videong isi-share sa inyo sa mga kapis na ginagawa namin. And para mapakita namin pa yung mga ibang design. And sa mga future na client namin, just contact me on my Facebook and Instagram. Thank you!